Assalamualaikum, good morning. Mga early bird kami today, pero ang totoo, wala pang natutulog sa aming lahat. Mag-aalas 6 pa nga lang ng umaga dito sa Dubai, pero parang alas 9 na sa liwanag dahil summer season. At kasama ko ngayon ang mga ka-workmate ni kapatid dahil pupunta kami ng Dubai Dera Island. Karamihan nga sa kanila ay mga naka-scooters. Yung iba ay kasama kong magta-taxi. May mga dala nga kaming kanya-kanyang lutong ulam dahil doon kami magbe-breakfast. Breakfast on the beach nga ang pa-hashtag namin today. Dapat nga last week pa, pero hindi natuloy dahil sa mga schedules na rin ng iba. Ganito kaaga nga kami pupunta para hindi pa gaanong mainit. Nataon din na day off ni kapatid, kaya naman hayahay siya niyan. Bala ito na yung pangalawang beses na makakapunta ako ng Dubai Dera Island. Nung nakaraan ay winter season naman. Mababait at mga nakakatuwa ang mga ka-workmate ni kapatid na kapwa nating Pinoy, kaya naman gustong-gusto ko rin sumama kapag may mga banding sila. Nauna kaming dumating na sumakay ng taxi. Kami na nga din ang nagdala ng mga gamit, mga pagkain at inumin. Sigurado bukod sa mga naka-scooters ay mga nag-group pictures pa sila sa daan, kaya naman matatagalan ng konti ang pagdating nila. Napakatahimik nga dito at may isang family lang na naunang dumating sa amin at isang pares na kapwa-kabayan din. May kasama pala kaming isang ibang lahi from Bangladesh. Sabi ko nga hindi ata siya na-inform kung saan kami pupunta dahil sa foreman niya, pero may baon daw siyang panligo kaya no worries. O diba, ready din ang lolo mo? Habang hinihintay pa nga namin sila kapatid, ay naglakad-lakad na muna ako. Grabe, na-miss ko makakita ng dagat at buhangin. Para sa kaalaman din ng lahat, ang Dubai Dera Island ay isang man-made island. Ang galing ano? At madami pang ang mga man-made island dito na talagang mamamangha ka sa pagkakagawa nila. At dito sa UAE, karamihan ay mga foreigner. Only 10% lang atang mga locals. Dito nga din ang area na daanan ng mga eroplano. Kada minuto ay may mga nadaan. Napakalinis din ng buong area dahil talagang alagang-alaga. May swing din dito na syempre magandang photo spot. Kapag ganitong summer, kahit 5 AM pa lang ay napakaganda ng pumunta dito. Maya-maya dumating na sila kapatid at kanya-kanyang park na sila ng scooter. Hindi pa sila makapag-decide kung saan banda ipapark. Yung isa gusto malapit sa pwesto namin. Pero wrong move dahil ang hirap nga naman ipagulong sa buhangin ang scooter. Huwag mo hawakan, Tito! Puta, hirap. Paandarin mo. Huwag mo paandarin. Ito na ang simula ng masayang umaga kahit mga puyat ang lahat. Nagsimula na kaming ayusin ang aming pwesto at ilatag ang mga dala naming pagkain. Grabe, amoy pa lang talagang nakakagutom na. Maitlog na maalat na may kamatis, adobong manok, pritong daing na bangus, tortang sardinas at crab balls. Syempre hindi mawawala ang kanin. May mga dala din kaming disposable plates, spoon and fork. Nagsimula na nga ang lahat sa pagkuha ng kanya-kanyang mga pagkain. Kaya hindi na muna bati ang lahat. Sobrang na-miss ko nga ang pagkaing Pinoy. At syempre, ang makasabay din sa kainan ang kapwa-kabayan. Kahit ang Bangladeshis namin nakasama ay wala din kaarte-arte kumain ng mga lutong Pinoy. Nasanay na rin siguro siya dahil lahat nga naman ng mga kasamahan niya ay mga Filipino. Yung iba nga ay nakatayo pang kumakain kahit ang dami nga namang mauupuan. Lahat ay sarap na sarap sa pagkain. After ng ilang minuto, ayan na, ubos na lahat, tubig na lang ang natira. Hindi din namin nakalimutan magdala ng bola ng volleyball. Hindi yan mawawala kasi ito din talaga ang masayang laruin pag nasa beach, diba? Pagkatapos ng saglitang pahinga ay nagsimula na nga silang maglaro. Hindi man mga professional ay punong-puno naman ng kasiyahan ang iingay nga naming lahat. Nakisali din ang ibang lahi naming kasama. Sari-sari na nga ang nangyari dahil ang volleyball ay naging football na rin. Grabe, hindi nga matatawaran para sa akin ang mga ganitong masayang banding, lalo na sa aming mga OFW. Kahit malayo sa pamilya at lahat ng mga mahal sa buhay ay isang blessing na makatagpo ng mga kaibigan na mga kapwa mo kabayan sa ibang bansa. Napaka-positive nga nating mga Pinoy. Natural din ang ating pagiging masiyahin. Habang naglalaro sila, ako naman ay naglakad-lakad. Feel na feel ko ang magpaa sa buhanginan. Nang mapagod ng maglaro, ay naligo na rin yung iba kasama na si kapatid. Puro asaran nga sila doon, kasama na ang Bangladeshi. Pero sobrang nabilib din kami sa kanya dahil nakakaya niyang hindi huminga sa ilalim ng tubig sa napakahabang minuto. Maya-maya ay may mga nagsidatingan pa. At alam mo naman ang mga Pinoy, minsan ay nanlalaki din ang ating mga mata kapag nakakakita ng nakabikini. Kaya panay ang biruan na naman, lalo na mga kalalakihan. Mahaba-haba pa nga ang kwentuhan at tawanan bago magsipag-ayos ang lahat. Dahil anong oras na at napakataas na rin ang sikat ng araw, ay it's time for us to go home. Dahil konting tulog na lamang ay magjo-duty na din ang mga iba naming kasama. Pagkatapos nilang magbanlaw, dahil kompleto nga dito sa Dubai Dera Island, may mga washroom at shower area din. Mayroon ding Starbucks coffee pero hindi pa ata bukas. Mga nakaready na nga ang lahat, nasa mga kanya-kanyang
nag-scooters na. Kami naman ay hindi na nag-book ng taxi dahil nagpasundo sa BF niya itong kasamahan namin isa. At kami pa rin ang magdadala ng mga gamit. Mabuti na lang din na nakatira kami sa isang building. Napakabilis ng oras kapag sobrang nag-e-enjoy ka talaga. Makakabalik na ulit ako dito sa winter season na pag nabakasyon na ulit ako dito sa Dubai. Hanggang sa muli, Allah Hafiz!